Okay. Grabe po yung breaking news ngayon. Alam naman natin ano ang nangyari. Nagtrending po sa social media ang pag-aresto ni former President Duterte. At heto po sa vlog na ito, ipapakita ko sa inyo itong si Torre, okay, General Torre, nag-serve ng warrant of arrest kay Duterte. Alamin natin ang buong detalye kung ito ba ay sa Interpol o itong sa ICC. Okay, yun ang una nating ipapakita. Yan, yung video na yan. Pangalawa is itong si Duterte po, nagsalita na patungkol dito sa nangyaring ito. Pakinggan natin ang sinabi po ni former President Duterte. At itong panghuli, itong video na ito na si Senator Bongo po, hinarang po si Senator Bongo. Kaya alam niyo naman na si Senator Bongo lagi yang nakadikit kay Tatay Digong. Alamin po natin ang buong istorya nito, bakit hinarang po itong si Senator Bongo. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam dito na ganito na po ang panggigipit ni Tatay Digong. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa kalagayan po ng ating former president. Okay? At kung makasubscribe kayo sa akin, ma-notify kayo kung meron tayong mga breaking news na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go. Okay, thank you very much. Okay, ipapakita natin ito ha. Ito yung nakakagalit talaga. Ang sarap kurutin itong si Torre. Ito yung pag-serve ng warrant ni Torre kay former President Duterte ha. Magre-react po tayo dito. Okay, play. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Ayan, si Torre dyan, kaharap niya si Tatay Digong dyan, no? While he was stating the warrant of arrest. Ang tanong ko dyan bakit si Torre ang nandyan? Di ba ang trabaho ng mga pulis is to only assist sa Interpol o ang ICC man? Unang-una, sablay na yan Kasi mamaya i-explain niya ni Tatay Digong Kasi merong mga merong mga video na ina-upload ngayon na nandyan. This is by Veronica Duterte. So, unang-una, mali na yan, yung ginawa ni Torre. Kasi, wala na sa jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Pangalawa, sabi yan ni Attorney Panelo, ang Interpol po, walang karapatan na hulihin si Tatay Digong kasi hindi naman convicted yan si Tatay Digong, hindi siya fugitive. Okay? Kaya nga, laging inuulit-ulit ng tanong, ang tanong ni Duterte is, anong kasalanan ko? Hindi nga nila mabanggit-banggit kung ano ang kasalanan ni former President Duterte. Tingnan nyo Sir, you have the right to remain silent. Alam mo, Torre, ginawa mo lang yan kasi galit ka kay Duterte Diba? Kinasuhan mo pa nga the other week si Duterte. Galit ka kasi kinasuhan ka doon sa KOJC na nangyari. Tingnan lang natin, Torre, kapag si VP Sara na ang magiging presidente sa 2028. And at the same time, kung ito ngayong araw na ito, kung talagang mahuli nila itong si former President Duterte, no? Ewan ko na lang kung anong gagawin ng taong bayan. Yan ang aking yan talaga ang aking ikinatakot dito. The right for counsel of your choice for detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime? Yan yung tanong ngayon ni Tatay Digong. What is the law? What is the crime? Meaning, ano ang nakasaad sa batas? At ano ang kasalanan ko? Yan po ang tanong ni Duterte ngayon because inaresto nyo. Nag-serve kayo ng warrant of arrest
na yung tao nagtataka, ano yung warrant na siniserve ninyo? Ano yung kasalanan niya? Hindi kayo makapagbigay. O tingnan lang natin kung makapagbigay kayo ng the reason bakit ninyo inaresto. Kasi hindi kayo basta-basta makaaresto ng isang tao na wala man lang reason sa warrant of arrest. That is very unfair on the part of former President Duterte. Magagalit talaga ang tao dito eh. That I committed. Should Grabe itong gobyernong Marcos. Grabe na sa panggigipit ito sa mga Duterte. to me now, Ginawa, at sa totoo lang no, gawin talaga nila ito. Aarestuhin nila lahat ang mga Duterte bago mag-start ng election. Kasi si Duterte po is the magnet sa mga rally na yan. Kitang-kita ni, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, ang Malacanang nagpanik na every time makikita nila sa mga rallies ng mga PDP, nagpapanik ang Malacanang. Kitang-kita nila doon na mahal ng taong bayan si Tatay Digong. Ngayon, kung ito yung gawin nyo kay Tatay Digong, kung wala kayong respeto sa pag-aresto ni former President Duterte, itong administrasyong Marcos na ito, para na rin kayong walang respeto sa taong bayan. Yan ang tandaan nyo. the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. Diba? Tama talaga tayo sa haka-haka. Bakit nung isang araw, marami pong pinadeploy na mga pulis sa Davao? O kung saang airport man yun. Tama talaga tayo. Planado na pala ito. Tapos, magde-deny pa si attack dog Claire Castro. Sus, ang sarap mong kurutin. If somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now. Wala silang dyan ha. Tamimi sila dyan sa mga sinasabi ni Tatay Digong. You have to answer now. Ano ba? Ano kasalanan ko? What's the law? For the deprivation of liberty. People general naman ngayon. Alam niyo ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung sinacharge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya, nasa dyaryo na. And then, hindi ba kayo na ganito ginagawa natin? Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo member. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. Ang kakapal nga ng mukha eh. Bakit naman sunod-sunuran sa puwet itong si Torre na ito? You know how to exercise due process. Correct. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano naman to, sir? And there's naman doon blooper, puro pagdating sa trial yan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Patay kayo dyan ni Tatay Digong. Grabing alam niyan sa batas. Or at least, have you read the case? At that time, ninyo may di-arrest. Ito na yun siguro na nung pumasok siya sa airport, 'di ba? Sinalubong siya ni Torre. Merong video kanina yan eh. Sinalubong siya ni Torre. Tapos inescortan, talagang nakapalibot yung mga police sa kanya while Duterte is walking outside from palabas sa airport. Ito yun. Because si Tatay Digong po, kailangan po niyang umupo. Kasi alam niyo naman, mahina na po yung tuhod ni Tatay Digong. So ito na po yung nangyari na conversation nila.
Tama naman si Tatay Digong, hindi siya nakipaggulo sa batas. Kasi formal naman yang, ayan no, they sat on the table, nag-usap sila. Ito yung tama. Kasi kung iba pa rito yung inaaresto, magdadrama-drama Pero si Tatay Digong, kinausap niya, ano ba yung warrant of arrest? Let me know. Let me mag-explain kayo and let me dissect every warrant of arrest o anong sasabihin nyo. Diba? So, patay sila dito. Tinatanong sila, natabeme sila, hindi nga sila maka-answer So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Magkaibigan tayo, galing ako gobyerno. Diba? I think si Tory ang kanyang kinausap doon. Okay? Heto pa. Ito yung sinabi po ni Tatay Digong. Wala akong... I don't know if before ito, di ko alam kung ito ay before sa pag-aresto niya dyan sa airport or after na ito sa pag-aresto sa airport. Okay? Basta ito yung sinabi niya patungkol dito. Alaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. Isa na yan, sila Hontiveros, Mr. President. Yung mga dilawan, hindi nila nagugustuhan yung ginagawa ninyo. O maybe lahat. Pero, Mr. President, ako na mismo ang magsabi sa inyo, lahat ng ginagawa mo sa bansang Pilipinas, especially yung war on drugs mo, ginusto po yan ng taong bayan. Kaya ka nga, binoto namin, Mr. President, dahil gusto namin yung plataforma mo na i-secure mo kami sa mga jadik na yan. At maganda yung ginawa mo, Mr. President, para sa kinabukasan ng aming mga anak at sa mga kamag-anak. I did it for my country. Kawawa si Tatay Digong. Ay. So when you, in your speech po kahapon in front of OFWs in Southern po, Mayor, you said na wala man akong kasalanan. What do you mean by that po? Walang kasalanan. If it means you have done something wrong, kasi kasalanan, masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong... Kahit kami, Mr. President, wala kaming naalala kahit a single a piece of evidence na ikaw po ay may kasalanan. Kitang-kita po namin sa inyong mga mata, sa inyong mga galaw, Mr. President, na ginawa mo ang lahat para sa taong bayan. Yan ang totoo. Kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. Hindi ako yumaman. Wala akong nakuha. Pobre pa rin ako. And wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa bahay. Kung tutuusin pa nga, kung magpakita tayo ng mga bank statement, lahat ng mga buaya dyan sa Kongreso, ilabas nyo yung bank statement ninyo. Ilabas nyo mga salin ninyo. Pati si Duterte, ilabas niya. Tingnan natin kung sino yung corrupt. Wala kayong nakita na bagong kutse, wala kayo kita mo ito, katagal na itong panalangin ng apo ko. Wala silang itong administrasyong Marcos at itong mga dilawan, wala silang makita na pwede nilang ibintang ni Duterte na kasalanan. Wala silang maibintang Kaya nga si BP Sara rin pinagbibintangan sa confidential funds na alam naman yung confidential na yan Wala silang makita na anomalous na mga kasalanan ni VP Sara o ni Tatay Digong. Kaya ganito na lang yung mga ginagawa nila. Mga animal talaga. Took me so long at night.
Kasi ayaw ko rin na gumastos yung mahirap rin yung hindi naman hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay ng pamilya ko. Pati mga anak ko, financially. Hindi that pretty hard but we cannot afford the extra things in life. Kung hindi ako mapasok, hindi talaga ito makakita ng Disneyland itong Grabe. daughter ko. Kawawa. Tagal niyang inhingi yan sa tatay pati nanay. Sabi lang bukas. At tanong-tanong ako, prangka-prangka. Hindi naman sabihin daw na wala silang pera, meron, pero it's not the right time to be. Kawawa nga yung mga apo nila, no? Ay, nako, Tatay Digong, ikaw talaga yung tunay na may malasakit sa amin. Pending. So, maniwala ako kasi kayo taga Davao, kilala naman ninyo kami, ako mismo. Okay, part of Alam ninyo yan. Okay, yun po ang statement ni Tatay Digong, ha? I don't know if after or before ito na inaresto siya sa airport. Ngayon naman, ipapakita ko yung video na hinarangan po si Senator Bongo. Okay? O, ito po. Pakita natin. Play. And this is far from being respectful. Ayoko na pong dagdagan ng dokumento. Sunduin niyo lang po na nasa maayos na pagsulat. Yun po ang aking pakiusap. Pakiusap po sa gobyerno, pakiusap po sa mga kasamahan natin sa gobyerno. Mahal namin kayo noon. Mahal kayo ni Tatay Digong. Hindi siya nagkulang sa inyo. Alam nyo, sa totoo lang, galit na po ang taong bayan. Ngayon na nangyari ito ngayon kay Tatay Digong, ha? Good luck na lang sa mangyari. Ay, yan lang ang masasabi ko sa Administrasyong Marcos. Good luck po. Ayokong mangyari ito. Pero itong ginagawa ninyo ngayon, ha? May pasakalye pa kayo na wala kaming magagawa kapag Interpol na ang magagalit ang taong bayan. Bongbong Marcos, meron kang say. Ha? Meron kang pwedeng magawa dito. Presidente ka eh. Pero hinayaan mo kasi takot ka dito eh. History repeats itself talaga. Kagaya ka rin ng tatay mo. Oh, diktador ka talaga sa totoo lang. Sana mahalin niyo rin po siya. Mahalin natin si Tatay Digong. Dasal tayo. Balik lang po sa question niya, sir. I think deserve po. Basta ito lang yung masasabi ko, ha. Ngayon, si Tatay Digong, he is in the stage sa kanyang buhay na pinaka-lowest ngayon. Pero tingnan natin yung dito, karma sa buhay. Kasi in every action, there's an equal and opposite reaction. Kung si Tatay Digong po ay ginigipit niyo ng ginigipit ngayon, and he is in the lowest stage sa kanyang buhay, sabi ko na lang sa iyo, Bongbong Marcos, good luck sa iyo. Kasi may kapalit po itong ginagawa ninyo. Oh, ang Panginoon na ang alam dyan. Baka maparto ka, baka mapatalsik ka pa sa Malacanang. Yun ang duda ko eh. Kawawa ka, Bongbong Marcos, kapag taong bayan na po ang kikilos. Please ensure he's safe here. Sir, as far as you know, sir, ano nangyayari sa to? Just ensure he's safe here. Sir, as far, can you give us an update, sir? Ano exactly nangyayari sa loob, sir? Kahit kanina po nagre-request si Kitty at saka si Tatay Digong, nagugutom na po siya. Kanina pa, tawag ng tawag kanina. Sir, nakaposas ba siya? Kinulong ba siya sa room? Anong eksakto? Hindi ko po alam, hindi ko nakita. Sir, hanggang kailan daw po siya dito, sir? Ano nga ako papasukin eh? Doon sa phone, via phone, sir. Hindi niyo makausap, sir, over the phone. Nakausap ko yung anak. Sabi naman na okay naman po. Pero Sen, yung warrant pupunta ba si BP Sara dito? Ikaw, General Torre, prangkahat kita. For sure, maraming magagalit sa'yo ng mga taong bayan. Sunod
As far as you know, yung warrant na bigay na Hindi ko po alam. Antayin lang natin mamaya. Saan papunta pa si BP Sara? Hindi ko rin po alam. Thank you, Senator. Thank you, Senator. Sino, sir? Sino? Jowa. Dr. Velasquez at saka Dr. Agnes Del Rosario. Jowa. Ito yung hinarang daw si Senator Bongo. Ha? Dalawa lang po, dalawang doktor. Tatlo. Jowa. Dalawa lang po, ma'am. Dr. Fernando, ma'am. Kagabi pa raw, sir, alam na yung arrest warrant. BP Jowa. Tinawag lang po muna. Yung cardiologist po, Ito siguro yung hinarang yung doktor ni Tatay Digong kasi i-check si Tatay. Pero I believe na may ipinakita na sa SMN9 na video na chinek up na yung blood pressure ni Tatay Digong. Hindi ko lang alam, ma-confirm kung yun po ay doktor o nurse ni Tatay Digong o sa airport ba yun na doktor? Hindi ko lang alam. Tama po ba na umuwi pa siya ngayon? Or sana hindi na lang siya umalis? Dalawa na lang po na, ma'am. Wala pong tutulak, ha? Sino po kayo, ma'am? Yung pagkain. Agnes. Del Rosario, sir. Yung pagkain. Pwede, kung kailangan Sir, ang tubig, sir. CRD po. Ayan, pakibigay kay Kitty at saka kay PRD. Sir, tubig. Tubig po. Tubig. So, hindi po pinapapasok si Bongo, ha. Narinig natin, pakibigay kay Kitty Duterte at ni PRRD. Pagkain po, ito po. Okay na? Hindi. Hindi, teka lang po. Si Sir Bong po. Siya lang po. Siya lang, sir. coordinate pa, sir. Sir, pasensya na kayo. Ini-implement lang namin kung ano na ang instruction, sir. Pasensya na po, sir. Kayo diyang mga security dyan, isipin nyo yung isipin nyo yung tama ba yung ginagawa nyo. Kayo follow orders rin kayo. Hindi nyo alam na sa ginagawa nyo yan, panggigipit yan sa mga former president natin. Hindi ko lang alam, kung itong mga security nito na nakabantay ngayon, ginusto ba nila yung ginagawa nila o hindi? Hindi ko lang alam. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapulisan dyan, mga kasundaluhan, you better think properly bago kayo sumunod sa utos ng mga politicians. Yun lang ang masasabi ko dyan. DG, ikaw hindi ka pa pinapasok? DG, pasok ka. Hindi raw. Wala ka ba clearance, sir? Senator ka kaya? Yung mga to. Imagine, senador ito. Hindi pinapapasok si Bongo. Pero hindi mo sa very humble na Bongo, hindi mo nakikita na mainit ang kanyang ulo. Hindi nyo makikita na merong force na gusto niyang makapasok si Senator Bongo. Imagine that one. And ito yung administrasyong Marcos. 'Di ba? Demokrasya tayo Pero bakit ganito na po ang mga ginagawa ninyo? Ito po ay gesture ng diktadorya. Makibigay yung pagkain, yung pagkain. Grabe, kawawa si Bongo. Pagkain. Mga sundalo, minahal namin kayo. Bongo is very emotional sa sa dito. Kawawa si Bongo, kawawa talaga. Okay, yun po ang nangyari So, ngayon naman, ipapakita natin yung ano yung nangyari before Duterte was arrested. Try natin magkalap ng mga videos dito. Ito. Play natin to. Play. Nag-abang din sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 si Senador Bongo kasama si dating Labor Secretary Silvestre Bello III sa pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sa isang video na ibinahagi ni Senador Bongo, makikitang kasama nito ang isang doktor na sinasabing susuri sa kalusugan ni dating Pangulong Duterte sa oras na dumating ito. Gayunman, sinabi ni Senator Go na hindi sila pinayagang makapasok ng mga otoridad sa loob ng NAIA. Dito po kami ngayon ni Doktor. Hindi nyo, hindi, ito yung hindi pinayagan, ito yung hinarang si Bongo. Ayan, kasama ni Bongo yung doktor ni Tatay Digong. Agnes, sisiguraduhin lang namin na maayos po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawing procedure sa kanya bukas. Dito po sa hospital, sa Cardinal. Kaya po siya tumuloy yan. Kailangan niyang magpa-check up talaga. Regular check up. Si Dr. Agnes, siya po yung... Kayo, Tore, kung merong mangyari kay Tatay Digong. Imagine this is a regular check up ni Tatay Digong. Okay? Regular check up. Doktor yan, Dapat yan sinusunod, basta kalusugan. Pero, hindi nyo yan papayagan. Good luck sa inyo. Personal physician ni dating Pangulong Duterte for the last 20 years. Dito po kami. Wala na pong kasalanan yung doktor dyan. Kung anong mangyari kay Tatay Digong, at least yung doktor niya talagang pumunta dyan para lang ma-check up si Tatay Digong. Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami papasukin. Alam niyo, nakakalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, paparesto nila yung tao. Ginawa lang trabaho niya para sa bayan. Believe ako kay Bongo. Very kalma lang si Bongo, no? Kahit na ito yung pinaka-intense nangyari sa kanyang buhay, yung kanyang Tatay Digong niya, ginanyan na, pero kalma pa rin. Sakripisyo niya lahat. So, yan po So, ito, kala pa tayo ng mga balita dito. Ito pa. Ito. Play natin ito. Yes, Nel. Yes, Aga, madaling araw pa lamang kanina ay natanggap na ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO matapos salubungin ng mga otoridad kanina sa Ninoy Aquino International Airport ang dating Pangulo. Ayon sa Malacanang, sa pagdating ni dating Pangulong Duterte, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Dagdag nito ang dating Pangulo anya. Hindi nga mabanggit-banggit ninyo kung anong kasalanan ni Tatay Digong. At ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno upang matiyak na nasa maayos siyang kalagayan. Ayon pa sa PCO, ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera at nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Ang iba pang detalye, ihatid natin mamaya aga matapos ang isasagawang press briefing mamaya-maya lamang ng PCO kaugnay nga ng mga issue na ito. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Nel, kailan natanggap ng Malacanang yung communication mula sa ICC? Kasi sinasabi nila kahapon wala pa Yun nga Aga, yun yung isa sa mga itatanong din natin mamaya sa press briefing dahil medyo limitado lamang yung ibinigay. Sa totoo lang, talagang there will be a big rally na naman dito sa EDSA. Magtipon-tipon na naman yung tao dito. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ng mga taong to. Na statement ng Malacanang ukol dito na sinasabi nga nila na madaling araw kanina yung natanggap ng Pilipinas itong official copy ng warrant of arrest. Pero yung mga informal na communications, kung meron man nangyari o communication mula sa ICC, yan din ang ating alamin mamaya sa press briefing Aga. Nel, may impormasyon ba yung palasyo kung may iba pang pinaaresto ang ICC bukod sa dating Pangulo?
Sa ngayon, wala pang ibinibigay na detalye aga kaugnay nga dito sa naganap na ito na pag-aresto kung ano yung mga detalye nilalaman dito sa warrant of arrest na ito. Sunod naman gawin nila dito, si Bato na naman aarestuhin nila. Pipilitin natin makuha ang iba pang mga detalye kaugnay niyan na yung mga dilawista at itong mga loyalista ngayon, tuwang-tuwa sila ngayon dito sa nangyari kay Tatay Digong. Ito lang yung masasabi ko. Kaunti lang kayo. Remember that ha, kaunti lang kayo. Kaunti lang kayo. Sobrang dami po. Halos lahat ng tao sa bansang Pilipinas nagmamahal dito sa former president. Ito lang yung chance ng Pilipinas na umasenso tayo pero hinuli nyo pa. Okay, maraming salamat, Ned. Hada pa tayo dito ng mga updates ha. Itong nangyari kanina. Ito, bantay sirado raw. Play. Asher, ano na ang latest dyan sa NAIA? Totoo bang inaresto na ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte? Hindi na nakikita ng mga kawani ng media ang aktual na pagdating ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Ninoy Aquino International Airport dahil ito na yung mga bago dumating siguro si Tatay Digong ha. Ni-review lang natin. At mahigpit ang pagbabantay dito ng mga tauhan ng Philippine National Police sa loob at labas ng Terminal 3. Ayan yan yung pinalibutan si Tatay Digong ng mga pulis. Okay, babae man o lalaki, pinalibutan si Tatay Digong. Bandang alas 12. Ayan, nandito yan si Kitty Duterte nasa if saan nakaharap si Tatay Digong, nasa right side sa likod si Kitty Duterte. 9:30 nang lumapag ng NAIA ang eroplanong sinakyan ni former President Duterte at mga kasama nito mula sa Hong Kong. Ngunit maaga pa lang ay nagtipon-tipon na rin. Ito yung sinabi nila na tumakas raw si Tatay Digong papuntang Hong Kong. Tingnan nyo, Bongbong Marcos, Claire Castro, ayan bumalik si Tatay Digong. Hindi siya natakot dyan. Kahit arestuhin nyo pa. Sa terminal ang mga kawani ng PNP, kabilang ang CIDG, Department of Justice at Bureau of Immigration. Kinumpirma ni Senador Bongo na kasama sa flight ni Duterte ang anak at apo nito at si dating Executive Secretary Salvador Mejaldía. Paano naging tumakas si Tatay Digong dyan sa Hong Kong? Nakasakasama nga niya yung mga apo niya. Bangag rin kayong mag-analyze yung mga dilawista at mga loyalista Kanina lumabas din ang legal counsel ni Duterte na si Attorney Martin Delgado III at humarap sa media. At sinabi nito na he was taken away at kinuha na ang dating Pangulo ng mga otoridad, partikular na ang PNP. Magkakasamang humarap sa media sina Senador Bongo, Attorney Delgra, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Turion, dating Secretary Silvestre Bello III at aktor na si Philip Salvador. Sinabi ng mga ito na maging sila ay hindi rin nakalapit o nakapasok sa loob ng Terminal Lounge para salubungin si dating Pangulong Duterte. Kasama ni Senador Bongo ang ani doktor ni Duterte upang magsagawa ng regular na check-up sa dating Pangulong. Kaya po siya tumuloy yan. Kailangan niyang magpa-check up talaga. Regular check-up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician. Ito yung kanina. Kita na natin yung kanina Asher, may mga supporter ba si dating Pangulong Duterte ngayon dyan sa NAIA at hindi ba nagkaroon ng komosyon dyan? Kanina, Ella, ay dahil nga mahigpit ang pagbabantay dito ng mga otoridad, ay nasa isang bahagi lang dito sa NAIA Terminal 3 ang mga kawani ng media. Kasama dito yung ilang mga vlogger at nang humarap nga finally itong mga grupo nila Senador Bongo kasama sina Attorney Martin Delgado III ay nagsigawan yung ilan sa kanila at sila ay nandyan si Torre nakaabang yan kay Tatay Digong. Nagsigawan pabor nga
para dito kay dating Pangulong Duterte. At yun yung sinalubong niya si Tatay Digong. Yun yung video na yan. Paulit-ulit na sinisigaw ang Duterte. Yung mga media dito nahihirapan kanina, Ella, dahil nga sa dami nga ng mga nagpunta dito din ng mga... Dami. Mismo ang reporter siya makapagsabi na sa sobrang dami ng tao o supporter man yan ni Tatay Digong, they want to witness the arrest of Tatay Digong. Why? Because they are concerned. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos. Mali ka sa ginagawa mong ito. Bakit hinahayaan mo itong inaresto ng Interpol o ICC man? Mahal ito ng taong bayan. Daming nakasuporta nito. Ang dito good luck na lang sa Administrasyong Marcos kung anong gagawin ng taong bayan. Magsilabasan na yung taong bayan at magrereklamo. Sabi nga ni Tatay Digong, he don't want people power. Ayaw niya ng people power. Pero kayo yung gumawa ng hakbang para magka-people power Vlogger, bukod doon sa mga mamamahayag, mga opisyal na mamamahayag, at gwardyado rin yan na mahigpit na pagagwardya ng mga kawani ng Philippine National Police. Ella. Alright, maraming salamat. Tingnan natin kung meron pa ba tayong makalat dito na balita. I think lahat napakita na natin. So yun po ang nangyayari. Okay? So ano bang reaksyon natin dito? Ako sa totoo lang, kawawa si Tatay Digong. Yun ang pinakauna. Number 2, itong Administrasyong Marcos, maling-mali ito. Dati nang sinabi ni Bongbong Marcos na he is into ICC, walang karapatan dito sa bansang Pilipinas. Lagi niya yung sinasabi. Ngayon, hindi talaga siya consistent. Magpalusot pa gagamitin pa yung Interpol. Alam mo, Bongbong Marcos, kung hindi nyo kaya si Tatay Digong na arestuhin under our own batas natin, bakit gagamit pa kayo ng Bakit gagamit pa kayo ng ICC o Interpol? It only shows na kayo po ay very weak leader. Ano tatawag mo dun? Hindi mo kaya si Tatay Digong na makulong o maaresto sa sarili nating batas? Hindi nyo kaya kasi yung tao walang kasalanan. Gagamitin nyo pa ang ICC at Interpol? Peligro yan What if si Duterte dadalhin nila sa labas? Grabe. Di ko talaga alam kung kayo ay iniisip nyo ba yung pinalibing yung tatay nyo dito sa mamang ito? Wala kayong utang na loob? Manggagamit talaga kayo? Hindi man kayo makaupo sa pwesto nyo ngayon kung hindi dahil kay VP Sara, yan ang totoo. Tapos, tuwang-tuwa pa kayo nung tinulungan kayo ni Tatay Digong na mailibing yung tatay nyo, tapos wala kayong utang na loob. Ginanyan nyo lang yung tao. Diba? May karma ring darating sa iyo, Bongbong Marcos. Torre, General Marbles. May karmang darating sa inyo. Tingnan nyo yan. Okay guys libre kayong mag-comment, mag-react sa vlog natin ngayon. At usap-usap tayo sa comment section. Guys, like and share this video para marami po ang makakita. Subscribe na rin kayo para updated kayo sa Don Mar TV lagi Kasi for now, alam ko maiinit yung mga balita ngayon, Mag-update ako from time to time. Okay? So, see you in my next video. See you in my next vlog. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.
Pinaabot ko lang ng 40 minutes itong video na ito.